Bobby Ray Parks Jr. to Barangay Ginebra na at Mikey Williams. Tinatarget din ng Barangay Ginebra. Bakit nga ba? Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Natapos na nga mga ka-idol ang unang linggo ng pagsisimula ng Commissioner's Cup at talaga namang makikita natin na mas tumitindi ang harapan sa bawat team, lalo pat maraming ang mga bagong import, gayon din naman at mga bagong player ng bawat team. Sa unang linggo nga mga ka-idol ng Commissioner's Cup ay nakilala rin natin, nakita natin kung sino nga bang nag-stand out na player, at yan nga itong si Tyler Bay na import ng Magnolia Hotshots na siya nga ang naging Player of the Week. At sa current standing nga mga ka-idol ng PBA Commissioner's Cup 2023, pinangungunahan niya ng Magnolia Hotshots, Northport Batang Pair, Meralco Bolts na undefeated nga't may 2 ng panalo. Habang sinundan niya ng Blackwater Bossing at Phoenix Super LPG na may 1 panalo at 1 talo na. Gayon din naman ang TNT na may 1 panalo at 1 talo na rin. Tira Firma, NLEX Road Warriors na may 1 talo at wala pang ang panalo. Rain or Shine Converge Private Xers na may 2 talo na mga ka-idol na wala pang naipapanalo. Habang ang Barangay Ginebra at San Miguel Birmen ay hindi pa nagsisimulang sumabak ngayong Commissioner's Cup. Na kung babalikan nga natin mga ka-idol ang unang linggo ng Commissioner's Cup, tila naging matindi talaga ang laban, katulad na lamang nitong Northport at Tira Firma kung saan tinalo nga ng Northport ang Tira Firma sa score na 108-103. Nang naging best player of the game nga dyan ay walang iba kundi ang kanilang imports na si Venky Joey mga ka-idol na nakakuha ng 43 points at 10 rebounds. Masasabi nga rin natin na isa siya sa pinakamalakas na import ngayong Commissioner's Cup. Habang tinalo naman ng Phoenix Super LPG ang NLEX Road Warriors sa score na 113-101 at naging best player of the game dyan ay walang iba kundi itong si JJ Alejandro na dating player nga ng TNT mga ka-idol na sa ngayon nga ay nasa Phoenix Super LPG na. At sa naging laban naman ng Meralco Bolts at Blackwater Bossing, tinalo ng Meralco Bolts sa score na 91 ang Blackwater Bossing. Nang naging best player of the game nga ay ang kanilang import sa Suleiman Bremo na nakakuha ng 40 points at 16 rebounds na masasabing isa rin ito sa pinakamalakas na imports ngayong Commissioner's Cup. At sa pangalawang laban nga ng TNT sa pagkatalo nila sa Magnolia Hotshots sa unang laban, inactivate na nila itong si RHJ mga ka-idol. Na nakamit nga mga ka-idol ang tropang Giga ang kanilang unang panalo ng Commissioner's Cup kontra Converge Fiber Xers sa score na 101-98. Nang naging best player of the game nga dyan ay walang iba kundi itong si Jason Castro na nakakuha ng 23 points at 8 rebounds. At naging usap-usapan naman ang pagkapanalo ng Northport Batang Pair kontra Rain or Shine sa score na 113-103 dahil na rin sa naging best player of the game at magandang pinakita nitong si Arvin Tolentino mga ka-idol na nagpaulan nga ng score na 35 points at 9 rebounds na sinasabi nga mas gumagaling nga at mas pinakita nitong si Arvin Tolentino ang kanyang talent matapos nga na maglaro sa Gilas Pilipinas sa Asian Games. At hindi rin naman paawat ang undefeated ng PBA on tour at naniniwalang sila ang mananalo ngayong Commissioner's Cup, ang Magnolia Hotshots, at tinalo nga nila ang Phoenix Super LPG sa score na 107-92 mga ka-idol. Nang naging best player of the game nga dyan mga ka-idol ay walang iba kundi itong si Gio Halalo na nakakuha ng 20 points at 8 rebounds. At update din mga ka-idol kung saan tuluyan na ngang pinakawalan ng TNT ang kanilang star player na si Mikey Williams. Dahil sinenda na nga ng TNT itong si Mikey Williams ng contract termination, kung saan nilinaw din niya ni Homer Sison na talagang nagbigay na nga ang TNT ng termination of contract kay Mikey Williams. Nang matinding dahilan nga mga ka-idol ay nagdidemand daw itong kampo ni Mikey Williams ng 2.4 million pesos per month na sahod para kay Mikey Williams ngayong Commissioner's Cup, na hindi naman itinolerate ng TNT dahil ginawa na rin ito ni Mikey Williams nung nakaraang season mga ka-idol. At nang matapos ngang pakawalan mga ka-idol ang TNT, ngayon ay usap-usapan sabi sa ating source. But we talked to the insiders in the PBA. They said that there are 2 teams that front runners to land Mikey Williams. One is the Barangay Ginebra, where his friend Jamie Malonzo plays. Jamie and Mikey just have joined practice last PBA off-season. Then the other one is the San Miguel Bremen, where he joined the team's victory party after TNT loss to them last PBA Cup, if you remember it. Alam naman natin mga ka-idol na talaga itong si Mikey Williams ay gusto ring mapunta sa Barangay Ginebra, at kung ma-offeran nga siya, tiyak
pipirma at pipirma itong si Mikey Williams. At ngayon nga mga ka-idol ay maraming excited sa unang laban ng Barangay Ginebra as defending champion ng Commissioner's Cup. Ngayon nga magaganap mga ka-idol sa November 17, Friday. Mas sinasabing may bagong top 5 local players ng Barangay Ginebra na dyan nga itong si Christian Standhardinger, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Maverick Amnisi na bagong player nila at Chapit Aguilar. Na syempre excited din ang bagong player ng Barangay Ginebra na si Maverick Amnisi sa kanyang debugay mga ka-idol. Sa kabilang banda mga ka-idol ay umaasa pa rin naman tayo na makakabalik itong si Justin Bowling ngayong Commissioner's Cup kahit marami din na nambaba sa kanya katulad na lamang ni Matt Chua. Si Raspe nasabi nga rito, lifetime ban, walang silbi, ganyang kaduming manlalaro, mananalo lang sa maruming paraan, mariwana lang pala ang magpapagaling sa mga laro niya. Sa ngayon nga mga ka-idol ay nakafocus tayo sa bagong import ng Barangay Ginebra na si Tony Bishop na excited na rin makapaglaro mga ka-idol. Sabi nga niya, I'm excited to have this opportunity to play for the most popular team in the PBA. Dagdag pa nga niya, wish to talk to Justin, will be able to talk soon and I would like to pick his brain on what I can do best to help the team win games. I know he's legend here. I just want to pick his brain to understand his mindset and get to learn from his as well. At ngayon din mga ka-idol ay matunog na pinag-uusapan itong si Bobby Ray Parks Jr. ay makukuha ng Barangay Ginebra sa next season. Na marami nga ngayon ang binabalikan ang litrato nitong si Bobby Ray Parks Jr. at Coach Tim Cone na tila may sinabi nga itong si Coach Tim Cone o pinaramis kay Bobby Ray Parks Jr. at kinumpirma nga ni Bobby Ray Parks Jr. na sabi nga niya, told me something I will never forget and that I will cherish. When it happens, then we can refer back to this video and I'll tell you what the great coach Tim Cone told me. At yan nga ang tila pagkuha nga ng Barangay Ginebra kay Bobby Ray Parks Jr. Lalo pa nga't papalapit na rin ang pag-expire ng kanyang kontrata sa Nagoya Diamond Dolphins mga ka-idol at wala nang plano itong si Bobby Ray Parks Jr. na pumirma muli ng kontrata sa Japan B-League. Dahil tila nga ay nakakontrata na siya sa Barangay Ginebra na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol na itong si Bobby Ray Parks Jr. nga ba ay nababagay na mapunta sa Barangay Ginebra o kaya naman itong si Mikey Williams na lamang ang kunin ng Barangay Ginebra. Kung rin makasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.